Ako po, matindi po itong ating balitang gagawa ng reaction video. NATO's Top Commander General Alexius Grynkewicz nagpahayag po na ang Russia, China, Iran at North Korea ay nagsasanib puwersa para po atakihin at gerahin ang Amerika at ang kanluran, no? Yung sabihin po ng kanluran, buong mga kaalyado ng Amerika ay kanilang aatakihin at talaga pong pinaghahandaan nila ang diskarte para atakihin ang Amerika. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Sense of urgency. And that sense of urgency is essential. When I look around the globe, Russia, China, Iran, North Korea, and others are increasing their collaboration and their cooperation. Ayan na nga, no? Increasing their collaboration. Ibig sabihin talaga pong nagsasama-sama na po talaga sila, talaga pong sanib puwersa na at matinding kooperasyon po ng mga nasabing mga bansa na yan, Russia, China, Iran at North Korea, no? Para po paghandaan ang pag-atake sa Amerika. As their interests align against us. We see this clearly in Ukraine. While President Trump pushes for a peaceful resolution to a horrible war, China continues to fund Putin's war machine. O, di ba? Ang liwanag po ng sinabi niya, no? Talaga pong gusto po talaga ni President Trump na wakasan po ang pag-aaway o gera ng Russia at ng Ukraine. Pero itong China po ay patuloy pa rin ang pagsuporta na binibigyan pa ng pondo itong Russia para lumakas ang kanilang sandatang lakas, no? Kumbaga talagang makikita po talaga natin dito na ito pong mga komunistang bansa po na to ay talaga pong gusto po ng digmaan o ng gulo, no? Kaya ngayon po talaga pong binawarningan na po talaga ng top commander general na po na to na si Grynkewicz na talaga pong kailangan pong maghanda ng NATO o pati po ng lahat po, pati lalo na po ng Amerika, dahil matindi pong pagsasanib puwersa po ang ginagawa ngayon ng Russia, China, Iran at ang North Korea. A horrible war, China continues to fund Putin's war machine. Iran continues to supply technology and weapons. Grabe, no? Talagang sila, nagtutulungan talaga sila. Ito ba yung magkakaalyado talaga yung mga yan, pero ang pangit lang po talaga dito ay talaga pong ayaw nilang tumihigil. Gusto po talaga nila ng gulo sa buong mundo. Tandaan nyo, no? Talaga pong itong mga komunistang bansang to, talaga pong yan po ang nagiging dahilan kung bakit po magulo ang mundo natin. And North Korean combat troops remain in Russia on Ukraine's border. O, diba? Pero, diba, nalaman naman natin yung nakaraan, diba, yung pinadala nga ng China, yung kanilang mga sundalo, pati ng North Korea, nalupig po, no? Talaga pong kumbaga, naubos po yun ng Ukrainian soldier. Pero talaga palang hanggang ngayon pala ay may nakadeploy pa rin po ng North Korean soldier, no? Nakaantabay lang po doon sa Russia, sa malapit po sa Ukraine border. Grabe po to. And of course, there's a confluence between Russia, Iran, and Venezuela and their dark fleet of oil tankers that is helping to fund the war. Ayun na nga, 'di ba? Kaya nga merong hinarang nung kamakailan lang, no, may hinarang ang Amerika na tanker ng Russia. Kasi nga po, dahil po diyan ay talaga pong yun po yung nagpopondo sa digmaan, no, yung mga tanker na yon nang galing po sa Russia. Kaya nga po pala maigting din pang ang pagsisiwata ng Amerika dito po sa Russia dahil nga po dun sa mga oil tanker na yon na kanilang hinarang. Grabe pong ginagawa na to ng mga sanib puwersang bansa na to na talagang gusto nilang manggulo sa mundo. In the Arctic and the high north, we see a similar trend. Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols. Ayun na. Chinese icebreakers and research vessels are in Arctic waters, and their research is not for peaceful purposes. Ayan po, no? Maliwanag na maliwanag. Kaya naman po pala na talagang gustong bilihin ni President Trump ang Greenland. Yan po ay nasa Arctic, no? Yung Greenland. Tama po yung sinabi niya, no? Nandoon po pala talaga ang Russia at ang China, no? At nagre-research po doon. Kumbaga, siguro nagsusurvey sila sa lugar, no? Talagang pong pinag-aaralan nila yung lugar doon. At sinasabi nga dito, no? Hindi daw for peaceful purposes. Siyempre, matutunugan agad ng Amerika yan. Kaya naman pala ganito po talaga ka-eager itong si President Trump na makuha ang Greenland. Sana po talaga makapag-usap sila ng matindi ng kaalyado nilang Denmark para magkasalubong sila sa gitna at sana talaga maprotektahan po ang Arctic, no? Yung sakop na yan. Hindi lang po Greenland, no? Lahat po yan. Kasi po nasasakop po yan ng maraming kaalyado ng Amerika, ng NATO. Yun po pala talaga ang purpose. Ngayon po lumalabas ng katotohanan na talaga po palang may balak na po itong Russia, China, Iran at North Korea
sila na gumawa ng matinding digmaan, no? Baka po wag naman, pero mukhang ito na, inevitable ang World War III dahil po itong mga bansang to ay nagsasanib-buwersa na. It's to gain a military advantage. Ayun na nga. Russia, meanwhile, continues testing advanced capabilities in the Barents Sea. As new shipping routes emerge and new resources are discovered, the Arctic only grows in strategic importance. And all of this comes in the midst of an increasing hybrid threat. Airspace violations, GPS and GNSS interference. Talagang lahat ginagawa nila, no? Lahat ng kabalbalan ginagawa ng mga bansang to. Yung mga, yan, yung Russia, China, Iran at North Korea para lang po talaga makapag-take advantage sila lalong-lalo na po sa Arctic, no? Yun nga, sa malapit sa Greenland o sa mismong Greenland din. Kaya pala talagang maigting talaga itong si Donald Trump, no? Na sana talaga makuha rin, no? Kasi po kung yan lang po talagang paraan para po talaga mapigilan ang balak ng mga bansang yan na manggulo, ay sana mapagkasunduan na yan ng Denmark at ng Amerika, no? Dahil talagang yun na nga po ang pinaplano ng Russia at ng China dahil nandiyan po talaga sila naka-station dyan lang po sa Greenland, no? Malapit sa Greenland. Kaya po talaga eager talaga si President Trump na makuha ang Greenland para nga po maprotektahan. Dahil sinabi nga po ni President Trump na hindi daw kaya ng Denmark, no? Hindi daw niya nagagampanan ang kanyang tungkulin na mapagtanggol. O in the future kung magkakandalet-letse talaga kung kaya bang ipagtanggol ng Denmark ang Greenland. Kaya sana makapagsalubong sila sa gitna at talaga po mapagkasunduan nila na totally maprotektahan po ang Arctic at lahat po sa kanluran, no? Lalo na po sa Amerika. And the Shadow Fleet in the Baltic Sea threatening underwater infrastructure. Grabe. In short, the Arctic and Northern Europe by extension has become a front line for strategic competition. Ayun na nga, di ba? Yun pala talagang yun ang pinag-iinitan nila ngayon, no? Kumbaga, buti na lang natulugan agad ng Amerika dahil nga po sinabi na nga yan ni President Trump. Kaya ngayon, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng Denmark kasi nga naman, sakop nga ng Denmark yung Greenland. Siyempre, pride yun. Kanila kasing sakop yun, di ba? Pero sana talaga magkasundo sila para sa ikabubuti ng lahat ng magkakasundong bansa dyan sa NATO. Within NATO, Allied Command Operations, the command that SACEUR oversees, has taken steps to strengthen our deterrent posture, much of which is oriented in that northern region. Here, just over a year ago, we established Baltic Sentry, an activity to protect that critical underwater infrastructure. Yun, And this nice. past fall, we developed Eastern Sentry to increase our agility and further integrate our air and missile defenses on the eastern flank. Dito natin malalaman na talaga yung Amerika sobrang high-tech, no? Kumbaga nakaka-counter agad nila at nagagawa nila ng paraan yung mga lugar na yan, no? Kumbaga yung sentry nga raw ay talaga pong dumadami at talaga pong highly na nadedepensahan nila, nagagawa nila ng paraan. More recently, in just the past month, we've realigned the boundaries of our joint commands, and now Joint Force Command Norfolk brings together NATO's activities in the Arctic under one command, allowing us to better defend all allies in Europe, in the Arctic, and the strategic approaches to North America. Yun ang tama at dapat, no, kailangan iisa lang yung command, isa lang yung kumbaga, isa lang yung mag-uutos, isa lang yung susundin nila. May isang leader lang na talagang yun yung decision making kasi NATO yan, 'di ba? Kumbaga, maraming leader yan nagsama-sama. 'Di ba? Syempre may mga opinion na ganito, may opinion na ganyan. Pero sana meron talaga yung pinakamatinding leader na susundin talaga nila na member ng NATO. Para yung talagang utak nila at yung diskarte na iisang lang, nasa isang hanay lang, no, hindi yung salasalabat. Dahil kapag ganoon ay lahat may opinion, magulo, 'di ba? At sana talaga ay maunahan nila ang diskarte ng Russia, China, Iran at ng North Korea para gumawa ng kaguluhan diyan sa Arctic region at siyempre sa West o sa Amerika. Allies are also working together closely on Arctic issues. At a recent Arctic Chief of Defense conference, we agreed to increase our understanding of activity in the Arctic, Yun. to enhance our domain awareness, and to increase our own activities and exercises in the Tama yun. Kailangan idagdagan nila yung activity nila ron saka yung presensya nila doon. Diba nga dahil sinabi na nga ni President Trump talagang nakatambay na nga halos doon yung mga warship ng Russia at ng China. Dapat po talaga wag sila magsawalang bahala dito dahil tuso yung mga bansang yan. No, lalo't may ginawa silang sobrang matinding world record talaga eh. Diba yung sa Venezuela? Kumbaga nasaktan po talaga yung ekonomiya ng
ng mga bansang magkakampi na yon dahil nga po yung langis ng Venezuela ay nakontrol o nahawakan na po ng Amerika. Kaya nga po yung nagbalak pa nga po yung Russia nung nakaraan, di ba, na-counter na naman nila yon. Talaga pong lalo nagiinit po ang dugo ng mga bansang magkakampi na to. Kaya talaga po nag-uusap-usap na yung bansa na yan kung paano nila mapepenetrate ang NATO at ang Amerika. High North. In short, military cooperation in this region has never been stronger. Yes. Moving forward, we intend to expand our intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities to improve our infrastructure and logistics for military mobility and to strengthen our presence with Arctic-capable forces. Grabe talagang Amerika, no? Talagang walang patumpik-tumpik, talagang gagawin na nila agad advance, no? Kapag nakita talaga nila na mayroong kakaibang kinikilos ang kalabang bansa, lalo po dyan sa Arctic, no? Talaga pong gumagawa sila ng para ma-counter agad at talagang dumami ang presensya nila dyan sa mga lugar na yan, no? Na lalo pinamumugaran nga ng Russia at ng China yon. Many of those forces here in Sweden. Mm-hmm. With 7 of 8 Arctic nations inside the alliance, the other one being Russia, we will and we can get this right. Nice. Now, what's Sweden's role? As our newest ally, Sweden is instrumental. Mm-hmm. 2 years in, and you have already demonstrated exceptional commitment. Yun. You're the framework nation for our forward land forces in Finland. You're filling staff roles throughout my command, especially in critical positions at Joint Force Command in Norfolk and our Training and Assistance Command for Ukraine. Kumbaga ngayon yung Sweden, no? Kumbaga sinasabihan niya yung Sweden talagang sila yung mayroong advantageous location din siguro. At talagang yung Sweden kumbaga nagpapakitang gilas talaga ngayon. Lahat po ng mga nabanggit niya na yan ay sobrang ginagawa ngayon ng Sweden. Kumbaga nakasalalay din sa Sweden pala ngayon ang diskarte para po ma-counter nila kung ano mang gagawin ng Russia, China, Iran at ng North Korea. You've contributed capabilities for operations and our vigilance activities across the entire European continent. Nice. You're a model for societal resilience. Yun. And Sweden is among the top supporters of Ukraine through the prioritized Ukraine requirements list, the Pearl, and a number of other venues. Wow, kudos sa kudos sa Sweden. Sila sobrang silang active at talaga pong maganda yung kanilang track record sa kanilang ginagawa lalo pa sa pagsuporta sa Ukraine. In short, Sweden is setting an example for all of us. Nice. And I truly appreciate your leadership. Now, as you're aware, transforming for the future and strengthening deterrence takes resources, a lot of resources. But while the defense investment pledge at the Hague Summit in 2025 was historic, money alone is not a deterrent. We need the equipment, the weapons, and the munitions to start showing up in our allied military inventories. Kumbaga sabi niya, no, hindi daw problema yung pera. Ang kailangan daw talaga nila yung sandatahang lakas. No, syempre nga naman, kaya nila mag-provide eh. Yung Amerika, mayaman ng bansang Amerika, kaya mag-provide. Syempre, tas NATO pa. Kaya sinasabi niya na nga po dito, no, may pera tayo at meron tayong grupo, itong NATO, kailangan nating talagang mag-invest. Kumbaga talagang magpalakas tayo ng sandatahang lakas natin. Yung mga nabanggit niya yan, no. Kaya matindi po ang preparasyon na ngayon ang ginagawa ngayon ng NATO. Dahil nga po nagsalita na nga po siya dito, ibig sabihin po yan, ay napakatinding warning po yan, alert, no? Naka-high alert po talaga sila. Dahil natunugan po nga nila na matindi na nga po ang collaboration o pagsasama-sama ng Russia, China, Iran at North Korea. Mahirap po kasi na maunahan sila ng mga bansang yan at yun na nga po, baka dyan na po sumiktab talaga ang World War III na wag naman po sana mangyari. And this is where Sweden really stands apart. You have an incredibly strong industrial base. Nice. And there are steps that we can use across the alliance to learn from your experience. As governments remove barriers to work with defense firms, you're doing that here in Sweden, and we can learn from you. Nice. As you build transatlantic partnerships or pan-European partnerships or global partnerships with other like-minded nations, we can learn from you. And as you create opportunities for co-production and co-development, we can learn from Sweden. Kumbaga talaga yung Sweden pala yung role model. Yan ang dapat sundin nila ngayon dahil maganda po yung track record ng Sweden ngayon. Kaya ang laki ng papuri ngayon dito ni General dito, Grinkiewicz dun sa Sweden. Sweden's industrial base is already doing these things and demonstrating that it can deliver. Yesterday, I heard the phrase "made with Sweden" in stark contrast to the other phrase that you might have chosen, a more protectionist phrase of "made in Sweden." This is fantastic.
All allies would benefit from adopting this mentality, Tama. as a rising tide lifts all boats. Well, hanggang dito na lang po tayo, no? Masyado pong mahaba to at mahaba na rin po ating reaction video. Ang gusto ko lang pong sabihin dito, no, talaga po pala. Kaya po pala sinasabi ni President Trump na gusto niyang talagang makuha yung Greenland at naka-high alert po talaga dahil nga po sasanib puwersa na po talaga ng Russia, China, Iran at ng North Korea para po sakupin ang Arctic at talaga pong magdeklara sila ng digmaan sa buong NATO at sa Amerika. Kaya sana po hindi po mangyari to at sana makounter po agad ng NATO to o ng buong kalahatan ng kakampi ng Amerika. Ano po, hindi po to biro tong balitang to. At sana po talaga ay manaig pa rin ang kapayapaan. Pero po, sabi ko nga sa inyo, di ba, inevitable to. Krung-krung po yung mga leader ng Russia, China, Iran at North Korea. Sama-sama po yung mga krung-krung na leader na yan. Ay nako talaga. Pero yun nga, sana talaga magawa nila ng paraan to at talaga mamayani pa rin po ang kapayapaan dito sa ating mundo. Dahil kapag nangyari po to at talaga pong nagsimula tong mga krung-krung na leader na to na umatake, wala na po tayo magagawa kundi talaga pong rin na po talaga ang simula ng World War III. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Huwag mo kanilimutan mag-like sa ating video. Mag-comment ka na rin sa baba kung ano sa loobin mo at mag-subscribe ka na rin para updated ka dito sa ating channel. Mag-iingat ka till next time. God bless and peace out. Bye.